Ngayon ho, mga boss, chipamo, sir, saan na tayo? Dito muna tayo, kay Martin Romualdez. Meron daw pong mga magkakaso kay Martin Romualdez, Saldico, at sa iba pa ho, mga bossing. Ito, ay nasan? Oh, ito. Against corruption. Ayan! No? Sabi ko, paggising ko, nakita ko agad itong news na ito. Nakita ko, nadaanan ko. Ayan, no? Sabi nga ng Batas PH, Batas PH, 1 billion civil case, no? Versus 1 billion, dami. Versus Romualdez at co. Sabi dito, just in, the 1 billion civil forfeiture cases against former House Speaker Martin Romualdez, former Ako Bicol Party List Representative Saldico, and Quezon City 5th District Representative PM Vargas are set to be filed before the Quezon City Regional Trial Court today, December 17. Sabi ko, wait lang. Ano yung nila? Ano yung ebidensya nila or anything or kahit ano? At kapag ka pinaghambing, kayong mga bagong Pilipino. Ano yung bagong Pilipino? Yung mga bagong Pilipino, yung mga medyo mga bata-bata po, siguro mga nasa 20s, yan ganyan, bagong Pilipino. Bagong silang, di ba? Oh, baka hindi kasi napapansin ko ho, mga kababayan, doon sa mga bagong Pilipino o yung mga kabataang Pilipino, hindi na nila alam eh. Hindi na nila alam, mga boss, chipamo, sir, yung mga malalalim na salita. Kapag ka sinabi kong paghambingin, no, pagtularin. Oh, yan, hindi na nila maintindihan niya. Ano yung paghambingin? Oh, ano nga ba yun? Oh, pag pinagtapat mo yung Martin Romualdez at yung Saldico, yung isa nagtatago eh. At puro kasinungalingan eh. Di ba, Selby, ang pinagsasasabi? Eto si Martin Romualdez, ICI pa lang, humaharap na. Lalabas ng ICI, nakangiti. Akala mo, bagong labas. Yung bago, basta, bastos talaga ng iniisip niya, no? Ibig sabihin, nung lumabas si Saldico, nung pinatawag sa ICI, mga kababayan, paglabas ang fresh pa din ng mukha eh. Halatang walang ano eh, halatang wala pong itinatago at tinatakip po eh, 'di ba? Nana ko Friday. Oh, pakinggan natin ito para maintindihan natin ng tuluyan. Chi! Ang mamamayan na tinatawag na United Peoples Against Corruption o UPAC. Ano daw kupak? Ulitin ko nga, pagkakarinig ko kupal. Dali nga, baka nagkamali lang ako. Isang grupo ng mamamayan na tinatawag na United Peoples Against Corruption o UPAC. United People Against Corruption. UPAC. Pagkakarinig ko, ano eh. Hindi, pakinggan nyo. Oh. Ang magsasampa ng kasong civil na tinatawag na United Peoples Against Corruption o UPAC. Ang Pagkakarinig ko nga, UPAC. UPAC. Sige, tuloy. Sampa ng kasong civil suit na nagkakalaga ng 1 bilyong piso laban kay Quezon City 5th District Congressman. Sandali, kapag ka civil, walang kulong eh, di ba? Danyos, malamang ang mangyari. Pagka kriminal, yun ang may kulong. PM Vargas, dating Congressman Saldico at dating Speaker Martin Romualdez ngayong araw sa Quezon City Regional Trial Court. Ang kasong ito ay may kaugnayan sa mga manomanya at Ghost Flood Control Project. Naputik na. Ano kaya? Siguro damay lang, wala lang. Tapos kapag kayong isinampan nila, sino ang inyong tawag doon, yung magpapatunay? Si Gutesa? Sino ang haharap dyan para patunayan yung kiniklaim ninyo na kasabwat si Martin Romualdez dyan sa Ghost Flood Control Project, sa mga Ghost Project na yan? Tapos sasabihin, si Orly Gutesa sinabi. Nasa si Orly Gutesa? Nagtatago. Mukhang takot ding makulong ng perjury si Orly Gutesa, mga bossing. Bakit? Halata po na yung mga sinumpaan niya o yung pinirmahan niya o yung menotaryo daw na peke, mga kababayan. Halata mo na hindi sinasabi yung katotohanan doon. Di ba nga kaya si Orly Gutesa ay hindi pumasok?
pumunta doon sa doon sa patawag ng DOJ. Kasi baka kabado na siya lang ang patawag, mag-isa lang siya doon, tapos walang coaching ni Rodante Marcoleta, 'di ba, Chi Villaruel? Kaya mas okay na hindi pumanta kaysa makulong, kaysa maano. Buhay pa ba si Gutesa? Hindi ko din alam, Shiro Kasaki. Baka nga pinatiklop na ho ito eh. sa ikalimang distrito ng Quezon City, particular na sa bahagi ng Novaliches. Ayon sa UPAC, bagamat gumastos na ng multi-milyong pisong pondo para sa proyekto, pero patuloy na nararanasan ng mga residente sa Novaliches ang matinding pagbaha na nagdudulot ng pinsala sa kanilang mga ari-arian at kabuhayan. Novaliches. Sino ba ang Sino ba ang Rowena Pasyoko. New group yata yan, MR. Baka ho, kasi pagkakarinig ko pa nga, pagkakasabi, kupal, parang ganun eh. Sorry naman, Pero, ewan ko kung paano nila tatayuan ito. Sabi ko nga ho sa inyo, mga kababayan eh. Kaya po yung ICI, ano sabi ng ICI? 3 to 6 months, kakasuhan si Martin Romualdez. 6 to 9 months, kakasuhan daw po si Martin Romualdez. No? Ini-endorse nila kasuhan. Pero 6 to 9 months pa. Bakit to? Siguro maghahanap pa kung ano talagang maibubutas. Mahirap naman po kasi na basta-basta lang magkaso tapos wala din katutunguhan. Masasayang lang pera, masasayang lang ang pagod, masasayang lang lahat. Tapos wala din. Talo din sila. 'Di ba? Sabi ni Nana ko Friday, kung totoo mga sinasabi niya, lalabas yun. Pag hindi, malamang ipinaligpit na yun si Gutesa. Yun nga halata na yung mga pinagsasabi ni Orly Gutesa doon ho sa kanyang salaysay, doon sa Senado, halata po na puro katarataduan lang. 'Di ba? Sabi ni Mark Estacador, gagawa po ng kaso para sulit 3 months in the making. Mahirap po yung laban nila, mga kababayan. 'Di ba JJ Bars? Anong class suit sinampa nila? So ano ang inaasahan lang nila? Ay bayad. Kasi ayan civil case. 'Di ba? Civil case mga bossing. Baka gusto lang ng AREP nga talaga. Sabi ng kanilang legal counsel na si Atty. Ariel Inton, kompleto sila ng mga dokumento at testimonya mula sa mga residente na magpapatunay na hindi natupad ang mga proyekto. Aniya, ang pagbaha. Yung mga sinabi ng mga residente, yung mga pagpapatunay nila, paano i-connect si Martin Romualdez dyan? Yun ang tanong doon. Di ba? Mga mema na lang ho. May maisampa, may masabi, may maikaso, may masabing kasangkot si Martin Romualdez. Di po ba? Kapag usapang ganyan, mga kababayan, sinabi sa inyo, alam nyo, shutdown agad yung mga DDS dito shutdown agad yung mga DDS dito. Pag sinabi nila, si Martin Romualdez, damay, dyan sa kaso na yan, sabihin nyo agad, boss, ebidensya. Yun. Tapos na ang usapan. Dadali na po kayo kung saan-saan ng mga DDS. Kailangan pa ba ng ebidensya? Hindi mo pa ba nakikita ang mga nangyayari sa bayan? Totoo, kailangan ng ebidensya. Walang mangyayari at walang mapupuntahan kung walang ebidensya. 'Di ba? Yun lang. Tapos ang usapan. Wala nang ibang pag-uusapan kung walang ebidensya po, mga kababayan. Lalo ngayon, 2025, bigyan mo kami ng batayan, sapat na ebidensya diyan sa sinasabi mo na magnanakaw itong tao na to. Pagka wala, itigil na natin to. Sasayangin lang natin ang oras natin. Pagka meron, saka tayo mag-usap. Saka natin pagdebatihan yan. Ganun ho, mga bossing. 'Di ba? Sa Novaliches ay hindi lamang isang natural na kalamidad, kundi resulta ng sistematikong kapabayaan at maling paggamit ng pondo na isinagawa at isinulong mismo ni Congressman Vargas. Ang kasong isinampay paglabag sa Article 19 ng Civil Code o isasampang kaso ay paglabag sa Article 19 ng Civil Code of the Philippines na nagsasaad na ang mga nanunungkulan sa gobyerno ay dapat kumilos ng may katapatan o honesty, isang bagay anila na nilabag umano ni Vargas ko at Romualdez.
Ayan, subscribe tuloy si Ma'am Mary Cachola. O, pagka sinabi mo, ito si Ma'am Mary Cachola, napakaganda from Hawaii. O, meron tayong maipapakitang ebidensya. O, di ba? Ayan, nandyan naman sa litrato. Tama po, naghahanap sila ng butas kung paano isasangkot si Romualdez. Ganun lang ho yun. Tapos ito yung kaisa-isahan pa ho nila. Kaisa-isang yung kaisa-isa nilang tatayo na nagsasabi na si Martin Romualdez ay magnanakaw kasama diyan sa mga flood control. Nawawala pa, hindi pa makapagpakita. Anak ng tokwa naman 'yun. 'Di ho ba? Paano 'yun? Oh. So, malamang sa alamang ang kapupuntahan lang din ho nito mga boss chief amo sir, ay wala, iyakan din ho mga bossing.